There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory, in the light of His glory, in the light of His glory and grace. His glory and grace. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of James chapter 1 verses 14 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi, James 1:14 to 15. We are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Then our evil desires conceive and give birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Binabanggit po rito ni Santiago ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay dumarating sa panahon ng pagkatukso. At kapag tayo raw ay nahulog sa tukso, natatrap tayo ng tuksong ito, ang kadahilanan daw po ay bunga ito ng ating evil desires.
At alam niyo po mga kapatid, hindi naman lingid sa inyo, hindi naman kayo tutuksuhin kung hindi kayo mahina sa isang bagay na ito. Because we cannot consider something as a temptation kung hindi ito attractive, kung hindi ito kaaya-aya, at kung hindi tayo doon sa panahon na talagang mahina sa bagay na ito. Doon po dumarating ang pagkatukso. Pero ito po isang mahalagang paalala sa atin ni Santiago na kapag tayo'y nahulog sa trap ng tuksong ito through our evil desire, through our own personal desire, then our evil desires will conceive. Ano po ibig sabihin nun? Nanganganak ito, nabubuntis, nagdadalang tao, at ito'y nanganganak ng kasalanan. It give birth to sin. At ang sabi, and sin, when it is full grown, it gives birth to death. Inilarawan po ni Santiago rito kung papaano ang tukso ay katulad po ng paglilihi. Di po ba? Ang isang babae kapag naglilihi, kapag may nagustuhan, hindi kayang pigilin eh. Naalala ko po nung araw, ang misis ko, nung siya ay nagdadalang tao pa, may mga bagay na hinihiling sa akin sa 10 oras ng gabi. Bagamat hindi ako pinahirapan ng misis ko sa paglilihi, hindi po siya mahirap maglihi. Pero may nababalitaan po ako na ibang babae na talagang kapag may gusto ay hindi pwedeng hindi ibibigay, at ang madalas ngang katwiran baka malaglag ang bata kapag hindi ibinigay. So andun po yung desire to have that particular thing. So ganito po inilarawan, hindi po kasi ako nabuntis eh. Hindi po ako nagdalang tao at naglihi, kaya hindi ko alam yung damdamin nun. Pero ganun daw po ka-intensyon, ganun daw po katindi yun, at ganun daw po ang bawat isang tinutukso. Kapag ikaw daw po ay tinutukso, para kang naglilihi. You want to get that thing. At you want to have it. At gusto mo makuha yon ngayon din. At ang sabi po, kapag tayo raw po ay nahulog doon, na trap ng evil desire na yon, then our evil desire conceive and give birth to sin. Ayan. At ang kasalanan, pag lumaki na raw po, it gives birth to death. Ng mga nakaraang araw, inaral po natin yung karanasan ni Haring David, at ito po ay paglalarawan kung papaano progressively ay nangyari po itong binabanggit na ito ni Santiago. Nagsimula po yung desire sa pagkakita at pagtingin sa isang babaeng naliligo. Ito po ay pinaglaro sa kanyang isipan, pinagnasaan, kinuha, at tumantong po ito hanggang sa kamatayan at pagpatay, makuha lang ang gusto. At ang kabayaran po ng bagay na ginawa ni David supposedly ay death. Dapat ay kamatayan. Pero dahil nagsisi po si David, wala po siyang alibay, wala po siyang sinisi, tinanggap niya ang lahat bilang kanyang kasalanan, pinatawad siya ng Diyos at ang sabi, okay David, hindi ka mamamatay. So nakita po natin sa kasaysayan, di naman namatay si David, but he suffered the consequences of that particular wrongdoing. Ibang pag-aaral po iyon. Tandaan po natin, huwag natin kakalimutan, patawarin man tayo sa ating kasalanan, we cannot escape the consequences of that particular sin. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo raw ay nabubuhay in an age of irresponsibility. Ulitin ko po, we live in an age of irresponsibility. Masakit man hong pakinggan, pero ito ang katotohanan. Sa panahon natin daw ngayon, no one wants to admit that their problem are their own fault. Napakadalang na raw po na ang tao'y umaamin na ang kanyang problema ay bunga ng kanyang kamalian. We've all become victims. That is the point that we want to always express. Biktima tayo. Kaya nangyari ang bagay na ito, kaya tayo nasa kahirapan, kaya tayo nasa problema, dahil biktima tayo. Walang gustong umamin na kaya siya nandun sa sitwasyong yon ay bunga yon ng kanyang pagpapasya, at madalas ay bunga yon ng kanyang kamalian. We always put ourselves in a situation that we are a victim of a circumstances, a victim of someone else's fault, but never a victim of our own folly and our own committed mistakes. Alam niyo po mga kapatid, nobody want to admit fault anymore. It's always somebody else's problem. We blame others.
We blame the government. Kaya naghihirap ang mundo. We blame the government. We blame the media for proliferation of fake news. We blame the parents. We blame the school. We blame even our DNA. And we blame the environment. Everything we blame but ourselves. Lahat po ay sinisisi natin maliban sa ating sarili. Naalala ko po yung isang lalaking nahuli dahil sa pagnanakaw. Nung siya po ay nahuli, ba't ka nagnakaw? Ang sagot niya, it is not my fault. Isinama lang ako. Nadamay lang ako. Parating ganun. No, wala pa ako nakita sa telebisyon na nahuli at sinabing, kasalanan ko, inaamin ko, ako ang may kasalanan. Parating ang sinasabi kahit caught in the act ay hindi siya ang may kasalanan. Lagi po narinig, the devil made me do it. The devil made me do it. Lahat po ng, mga kapatid, ang habang panahon ko na pong pastor, kahit po yung mga taong nangungumpisal at nagpapahayag ng mga damdamin kapag sila may mga mabibigat ng problema, kapag inuugat na po natin at tinatanong ko na ano po ba ang pinagmulan ng inyong sitwasyon, ano po ba ang pinanggalingan na sa tingin ninyo'y problema, babagsak at babagsak po doon sa katotohanang ilulusot ang kanilang sarili at sasabihin sila'y pinilit lang, sila ay naengganyo lang, sila'y tinukso lang, ang kalaunan niya sisisihin ay ang demonyo at sasabihin, the devil made me do it. Nakakalungkot, pero mga kapatid, kung babalikan natin ang kasaysayan ni Haring David na tinalakay na po natin ng mga nakaraang araw, pinatawad si Haring David dahil po hindi siya nanisi, tinanggap niya ang full responsibility on his mistake. Sa panahon ngayon talaga po, napakahilig nating manisi. We blame fast food and restaurants for making us fat. Na po, sinisisi natin ng McDonald's, Jollibee, hamburger at kung ano-anong pagkain kaya tayo mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure. Samantalang tayo naman ang kumakain na tayo ang bumibili. Yung iba sinisisi yung tobacco company for giving them cancer. May sasaksak ba ng tobacco company ang sigarilyo sa bibig mo kung ayaw mong manigarilyo? And some people even blame the church for their lack of spiritual growth. Hindi ako lumalago sa simbahan na ito eh. Kapatid, hindi naman kaya ang dahilan kung bakit hindi ka lumalago sa simbahan mo, malaki ang iyong pananagutan at dahil ayaw mong lumago. Hindi naman pwedeng isaksak ni pastor sa kukote mo yung turo kung ayaw mong tanggapin. Hindi naman pwedeng palaguin ka ng pastor kung ayaw mong lumago. Hindi po ba? But even our lack of spiritual growth ay isinisisi po natin yan kung meron tayong masisisi. And to be honest, we even blame God for the results of our poor choices. Tayo na po ang pumili, tayo na po ang nagpasya, nung pumalpak yung choice, sisisihin pa rin natin ng Diyos. Paano? Madalas ko po narinig to eh. Oh God, why is this happening to me? Tama po? O tama talaga? Gaano kadalas na naririnig sa bibig natin yan, oh Panginoon, oh Diyos ko, ba't po nangyari sa akin ito? Di niyo po ba alam na yung tanong na yun ay tanong ng paninisi? Samantalang ang una nating dapat tanungin ay ang ating mga sarili, why these things is happening. Alam niyo po, we are in a culture where blaming others for our failures happens all the time. But how does God view the blame game? Could it be a form of idolatry where our feelings of pride are elevated above any sense of responsibility? Marahil ngayon nyo lang narinig ito eh. Marahil sa akin nyo lang narinig ang katotohanan ito na maaaring ang blaming others is a form of idolatry. Idolatry where our feelings of pride are elevated above any sense of responsibility. Tinataas natin yung ating mga sarili sa kalagayan na hindi tayo nagkamali, sa kalagayan na wala tayong kasalanan, sa kalagayan na tayo
ay walang responsibility sa mga kaganapan ng buhay natin. At lahat ng nangyayari ay kasalanan ng iba. Mga kapatid, kung bata ang maninisi na madalas na nakikita natin, kapag nag-aaway na yung mga bata, nagsisisihan, ikaw, inagaw mo yung laruan ko. Diba? Pag nahuli, ba't kayo nag-aaway? Kasi po siya, inagaw niya yung laruan ko. Kasi po siya, sinipa niya ako. Binatukan niya po ako sa noo. Diba? Mga ganun mga bagay. Dapat maintindihan natin, bata eh. But sadly, many adults never grow to mental and emotional maturity, still blaming others for their mistakes. And they are grown-ups acting like children. Ang tawag po sa counseling, ang tawag po dito ay blame shifting. Blame shifting. Ang akala ng tao, kapag naipasa niya na yung blame, gumagaan kasi ang kanyang pakiramdam at tingin niya, kapag naipasa niya yung sisi, gumagaang yung kanyang kasalanan. Mga kapatid, we come by this blame game honestly. Madalas tayo naglalaro ng ganitong klase ng game na tinatawag ng mga psychologists na blame shifting. At ito naman po ay panahon pa ng banal na kasulatan sa lumang tipan ay nangyayari na ito. Di po ba? Genesis chapter 3, beginning verse 12 hanggang 13. Ano po ang sabi ron? Nung nahuli na po si Adan at saka si Eva na kinain yung pinagbabawal na bunga. Ano po ang sabi ng lalaki? The man said, Genesis 3:12-13. The man said, Adam said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Mga kapatid, inamin naman ni Adan I ate it. Pero bago niya aminin, nagbigay muna siya ng alibay. At ang paninisi, kanino? Ang paninisi, hindi naman sa babae Ang paninisi ay sa Diyos. The man said, the woman you put here with me. Kaya kung titingnan po natin, ang sinisisi dito ni Adan ay hindi si Eva. Ang sinisisi rito ni Adan ay ang Diyos. Ikaw kasi, nilagyan mo ako ng babaeng ito. Then the Lord said to the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. Mga umami naman Kasi caught in the act nga po Mga umami naman, pero ito po yata yung natural at normal na reaksyon ng lahat ng tao. Kapag nahuhuli, aamin naman kasi caught in the act, pero maghahanap ng masisisi. The first blame game in the Bible was played immediately after the fall of man and woman. And they talk about their blame shifting. Adam even accused God of the fault of the problem. Another example of that blame game ay matatagpuan sa Exodus chapter 32, beginning verse 22 hanggang 24. Sulat niyo po yung mga talata, magagamit niyo po ito sa mga small group Bible study or sa mga pag-aaral ninyo. Pwede niyo po itong pagtalakayan. Yung pong, okay, sa Bible study niyo sa bahay, talakayin niyo sa inyong mga anak. Yung mga nagsisisihan at lagi na lang nagsisisihan, ito po yung mga talata. One example is Aaron. Alam niyo po ba si Aaron? Kapatid po yan ni Moses. Sa Exodus chapter 32, may binabanggit po ron. Sabi po ron, do not be angry, my Lord. Aaron answered. Kausap na po ni Aaron dito, si Moses. You know how prone these people are to evil. They said to me, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. So I told them, whoever has any gold jewelry, take it off. Then they gave me the gold and I threw it into the fire and out came this cow. Alam niyo ba mga kapatid, alam niyo naman ang kwentong ito Si Moses kasi umakyat sa bundok para makipag-usap sa Diyos. Ang ginawa po, si Aaron, kinumbinsi siya ng mga tao na gumawa sila ng sarili lang Diyos-Diyosan na sasama sa kanila. At yun po ang nangyari. Pero ikaw, kung ikaw ang leader, at ikaw yung second in command, at hindi ka pumayag,
Hindi mangyayari yung gusto ng mga tao. Pero dahil natatakot si Aaron sa gagawin ng mga tao, natatakot siya sa opinyon ng marami, nagpahinuhod siya kahit na alam niya na ito ay mali. Pero nung bumalik si Moses, ano ang sabi niya? Pinilit lang naman nila ako. Sinisi niya yung mga tao. Aaron, like like many of us, ano po sabi? Sinisisi natin at naghahanap tayo ng masisisi. Sabi ni Aaron, these people wanted a God, and you know how they are. What was I supposed to do? Wala ka naman dito. You are up on the mountain all the time. Don't blame me. Yun ang sinasabi ni Aaron. In fact, blame the furnace because all I did was toss the gold, and there came the golden calf. Napaka silly ng sagot ni Aaron. No, how silly Aaron sounded. How childish it is. At minsan tayo rin naman, kapag nahuhuli na kokot in the act, hindi na natin alam kung anong isasagot. Mga kapatid, aaminin ko po sa inyo, ang nanay ko po nung araw mahilig mag-alkansya. I was in my grade 5 siguro, ilang taong, ano ba yung grade 5? 10 or 11 years old. Naguhulog po, ang tatay ko po, tricycle driver, kapag uuwi po ang tatay ko, yung pisong kalabaw na malalaking gano'n, no? Malalaking piso, no? Ginagawa ng nanay ko, iniipon niya yon, nilalagay niya po sa lata ng oil, yung oil na ginagamit sa engine oil. Lata po yon, ginagawa ng nanay ko, nililinis niya yon, at doon niya po inihulog yung kanyang mga piso. At ako po, mga kapatid, alam ko kung saan tinatago ng nanay ko yon. Alam niyo, napakahusay ko ron. Ang nanay ko po, ang ginagawa niya, ang butas nun, syempre nasa gitna ng, halimbawa, ayan po yung bote. Dito po ang butas nun, dyan. Doon niya po binubutas yon. Para hindi mo nga maitataktak. Paano mo itataktak yon, di po ba? Mautak ang nanay ko, kaya hindi po sa gilid, doon po talaga niya nilalagay yung alkansya. Hindi rin po sa gilid na ganito, kasi po, makukupi mo yan, may uhulog mo. So, talagang doon po sa pinakabilog na yun sa gitna. Pero mas mahusay po ako. Blade lang po ang katapat nun. Ang gagawin ko po, yung pinakabutas na gano'n, papasukan ko ng blade. Tapos, iaangat kong gano'n. Yung piso, papatong po doon sa blade. Tapos, hatakin ko palabas yung blade. At nakakakuha po ako ng piso. Mga 7 times ko lang naman pong ginagawa yon. At 7 piso ang makukuha ko. Halos araw-araw. Halos araw-araw. Siguro po nakaka-4 na araw na ako. 7 times 4. Ayun na po. Di 28. Tama ba? 28 pesos na po yung nakukuha ko. Ano po? At ibinibili ko lang po yun ng yoyo. Nagtataka nanay ko pag uuwi ko. Saan galing yung yoyo mo? Magsisinungaling po ako. Kaya po yung kasalanan, nagbubunga po yun ng kasinungalingan. Sasabihin ko, binigay po ng kaibigan ko. Mga bagong yoyo yun. Yung mga 7-Up na yoyo. Nung uso yun nun. Coca-Cola yoyo. Kaya batang-bata pa ako, meron ako mga ganon. Kinukupitan ko kasi ang nanay ko. Until isang araw, nahuli ako. Caught in the act. Kasi tumunog eh. Pag ganon, nasa baba yung nanay ko, pag angat kong ganon, kumalansing. Nako, alam niyo mga kapatid, ganon pala yung nahuhuli talaga in the act. Ang tanong ng nanay ko, anak, ba't mo ginagawa yan? Alam niyo po ang sagot ko? Nay, binibilang ko lang naman ho yung pera niyo. Binibilang ko lang naman yung laman ng alkansya nyo. Look how silly it is. Wala po akong maisagot eh. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Kaya sabi ko sa nanay ko, binibilang ko yung laman ng alkansya. Can you imagine that? Nanay ko sa halip ng magalit, napatawan na lang eh. Pero pinagalitan po ako. At yun po, simula no, yun po yung natatandaan ko. Hindi po ako pinalo ng nanay ko. Pero yung tingin ng nanay ko, yung salita ng nanay ko, mabuti pa pinalo na lang ako. Mas nanaisin ko po siguro kung pinalo ako. Simula noon talaga ho, hindi ko na ginawa yon kahit kanino. Yung bagay na yon na tumatak sa puso ko. At ang kamalian ko po roon, mga kapatid, kaya siguro hanggang ngayon may guilt pa rin ang puso ko tungkol sa bagay na yon. Kasi hindi ko naman inamin eh. Huli na nga eh. Nangatwiran pa ako at ang sabi ko, binibilang ko lang yung pera nyo. Imagine po ninyo.
Sometimes like Aaron, we sounded just a childish attempting to justify ourselves. At alam niyo po, ito po yung nangyayari. We have a tendency to blame our parents for our physical defect. No? Ikaw naman ay, kung ba't naman kasi ganito? Tingnan niyo, ilong ko, lapad-lapad. No? We blame our DNA. Minsan yung, even our temper, sinasabi natin, inherited natin sa ating lahi. Yung pagiging matatampuhin natin, no? Minsan, nasasabi na lang natin, galing talaga sa lahi natin. But the reality is, hindi tayo pwedeng magtampo kung ayaw nating magtampo. We just need to take responsibility. Minsan, sinasabi natin, I inherited my sin of jealousy from my parents. Kasi yung nanay ko, selosa yan eh. Tatay ko, seloso yan. Mga kapatid, kung meron mang ganong mga attitude, kung meron mang ganong mga bagay ang ating mga magulang, you have now the power to change. You have now the power to choose kung anong gusto mong gawin. Yeah, maaaring nasanay tayo, nahubog tayo sa ganong attitude. But now, knowing that the thing that you have in mind are sinful and not right in the eyes of God, then change it. Playing the blame game doesn't make things better. It makes them worse. When we blame others, we avoid taking responsibility for our actions. When we blame God, we see God that He is incorrect. We fail to see Him for who He really is, who is a loving God, whose desire is to see us stop blaming and start living a responsible life. The truth is that we bring most of our problems on ourselves. Most of the things that you are suffering right now, it is caused by your decision. We just need to accept responsibility and quit blaming others. Amen? Mga kapatid, every time we blame somebody else, we're not admitting what the real problem is. If you are facing temptation right now, you're never going to find freedom until you stop fixing the blame and start fixing the problem. Stop blaming other people. Even when other people have hurt you, it is your reaction that's causing the problem. Hindi ka pwedeng saktan ng kahit sinong tao kung hindi mo papahintulutan. Amen? It's amazing to me that some people even try to blame not only other people but blame God for the messes in their lives. Pero alam niyo po mga kapatid, God will never contradict His words. If God says don't do that, kapag sinabi niya yun sa Bible, He will never tell you yes through your feeling, through your emotions. I don't care how good the feeling is. When you listen to your feeling instead of the Word of God, you are walking straight into a trap. And one of the most common excuses na narinig ko sa maraming tao, pagkatapos nilang magkasala, sasabihin nila, why is this happening to me? God wants me to be happy. And this will make me happy, kaya ginawa ko ito. Mga kapatid, gusto po ng Diyos na maging masaya ka. Totoo naman yun. But God wants you to be holy more than when He wants you to be happy. Kung ang kaligayahan ay magdudulot ng kapahamakan at labag sa kalooban ng Diyos sa Kanyang mga salita, kahit gaano ito kasaya, labag ito, mas gusto ng Diyos ang maging banal ka kesa maging masaya ka. Minsan nga, paparanasin ka ng Diyos ng kalungkutan, ng kaparusahan para itama ang iyong maling pangunawa. Tandaan po ninyo mga kapatid, the happiest people in the world are those who hang on to what God says and follow it regardless of what their feelings say. Amen? So if you are willing to accept responsibility for your life,
you will discover that no matter what other people do or don't do to you or for you, you're accountable for yourself. You decide how to respond. You decide to continue to move toward your dreams or not. The truth is, no, may mga bagay na mangyayari sa buhay natin na talagang minsan ay hindi natin gusto. May mga pagkakataon na makakaranas tayo ng mga suliranin sa buhay. Ang importante, huwag tayong manisi, huwag nating isisi sa sirkumstansya, huwag nating isisi sa mga tao, huwag nating isisi kung kani-kanino, at tanggapin natin ang responsibilidad sa ating mga sarili. Only when you are willing to stop blaming yourself and others and take responsibility for your life and your situation will God empower you to change things. Kapag nagsimula po kayong baguhin ang pananaw na yan at tigilan ng paninisi, bibigyan kayo ng Diyos ng kalakasan upang baguhin ang sirkumstansya ng inyong buhay. Mga kapatid, alam niyo po yung thermostat? Wala hong masyado nito sa Pilipinas eh. Pero dito po sa Canada, sa North America, kung saan nagwi-winter, meron pong thermostat. Ito pong thermostat ang nag-a-adjust ng lamig at ng init. Kapatid, huwag mong pahintulutan sa panahon ng winter ay mamatay ka sa lamig gayong nasa tabi mo lang ang thermostat. Ano pong ibig kong sabihin? You have the opportunity to control kung gusto mo ng lamig o gusto mo ng init. All you need to do is to adjust. Instead of freezing to death or sweating to discomfort, you can set the temperature for your life and change the terms for your future. Ganito po sa physical na aspeto, ganito sa emotional, ganito rin sa spiritual. You have the power to change the atmosphere and the temperature of your life. Don't blame to others. Madalas bakit ba napakalamig? Bakit ba napakainit? Bakit ba ako ganito? Kasi kayo, kasi ikaw. Samantalang you have the power in your hand to change. Pagpalain po tayo ng Panginoon mga kapatid. I hope naging paalaala ang mga bagay na ito. Kung naguluhan po kayo, balikan niyo po yung mga talata. Kung hindi po kayo dumating sa tama na oras at na-late kayo ng pasok, i-replay niyo po yung video at wag po yung kapira-kapiraso. Meron po kasi, alam ako sa Pilipinas, pinapanood yung video ko, kapra-kapraso lang, yung mga pangit lang ang pinapanood. Tapos pinagsasama-sama, ipinaparinig sa iba. Meron pong mga ganon, may gumagawa nun. Maniwala ho kayo. Kakalungkot. Pero ewan ko po kung anong motibo nila, ba't nila ginagawa yon. At minsan po, mga manggagawa pa, no, sila sa district meeting ng mga pastor, yung tinig ng Pag-asa, pinaghahalo-halo yung sermon, tapos pinapanood nila. At ina-analyze nila yung mga sinesermon ni Pastor Camia. Huwag naman po, pangit naman, panoorin nyo ng buo para malaman nyo kung ano yung konteksto ng itinuturo ng pastor. Hindi po ako galit, papaliwanag lang, pero minsan nakakainis lang. Ano po? Na pinapanood pa doon sa mga ibang mga pastor. Ang maganda lang doon, at least, sana panoorin nyo ng buo, dalawin nyo yung video at buunin yung panoorin. Baka may mapulot kayo. Yung ibang mga pastor, nangongopya nga lang sa tinig ng Pag-asa ng sinesermon No? Okay lang naman ho yun, gamitin nyo po, hindi po bawal yon. Pero ang point ko po, yung para siraan ninyo yung mga sinasabi rito, live po ito mga kapatid, wala pong editing ito. Kaya po, maaaring magkamali ng grammar, magkamali ng number, magkamali ng statistic, okay lang po yun. Hindi po ako natatakot doon. At kung merong pagkakamali at maitatama po ninyo, then praise the Lord. Huwag lang naman po gagamitin para sirain ang inyong lingkod. Dahil hindi naman po tayo nagpapasikat sa ginagawang ito. Meron pong gumagawa nito sa Pilipinas at nakarating po sa akin, nakakalungkot lang po. Tandaan po ninyo, yung ginagawa niyang yan, hindi lahat ng binabahagi na ninyo ay kakampi ninyo. May mga nagkukwento rin sa akin ng mga ginagawa ninyo. Leader pa naman kayo, sana wag niyong ginagawa yan. Hindi yan maganda.
Amen? So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y saglit na dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw pong ito, lumalapit po ako sa inyo at idinudulog ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Nilalapit ko po sa inyo ang kanilang mga puso. Idinadalangin ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga may karamdaman sa iyo po, Panginoon, ay aking itinataas. Kumilos ka po, Panginoon, sana sa pagpapagaling. Hindi po kami magde-declare, hindi po kami magke-claim, hindi po kami magpo-pronounce. Kayabangan pong gawin ang mga bagay na iyon. Yun po ay kahambugan ng mga pastor na parang meron silang kapangyarihan sa kanilang mga kamay na mangyari ang mga bagay na kanilang ipinopronounce. Panginoon, sana ma-realize namin lagi na sa aming mga sarili, wala naman kaming magagawa. Kapag hindi ayon sa kalooban mo, kahit anong gawin namin, hindi ito mangyayari. Kaya po sa lahat ng pagkakataon, natuto po kaming manalangin ng Your will be done. Pagsamo, kahabagan, awa, ang hinihingi namin. May mga gusto po kaming mangyari, pero ano pong magagawa namin kung ayaw mo? Tulungan mo lang kami, Panginoon, na nawa ay matanggap namin ang iyong kalooban at maunawaan namin kahit hindi po nangyari ang mga bagay na gusto namin. Pero Ama, katulad po ng dalangin ng aming Panginoong Hesukristo, kung pwedeng palampasin mo sa amin ang mga problemang aming kinakaharap, ay palampasin mo, but not our will, but your will be done. Dumalangin po ang aming pong lingkod na si Pablo, natanggalin ang kanyang mga karamdaman paulit-ulit. Pero ang sabi mo po, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ang iyong kapangyarihan ay lalong nagmamanifest. Pinaniniwalaan po namin ito. Kaya kung ang karamdaman na meron kami, magtuturo para kami maging humble at patuloy po kaming magamit na patotoo ng pagtitiis at pagtitiwala, amin pong dalangin, Panginoon, na ikaw po ang masunod. Not our will, but your will be done. I am also praying, Father, for those who are asking for provisions. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa iyo po kami dumadalangin, Panginoon, ng katugunan sa pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang magpala. Sa iyo po kami humihingi. Sa iyo po kami dumudulog para sa mga provisions. Kilala mo po ang mga kapatid na may karamdaman. Kilala mo po ang mga nangangailangan, mga humihingi ng tulong para sa pagkakasundo, mga problema sa pamilya at sa mga anak. Kilala mo po kaming lahat, Panginoon. At sa oras na ito, idinadalayan ko sa iyo ang mga kapatid na nakikinig ng tinig ng pag-asa. Pagpalain mo sila, Panginoon, at nawa po makinabang sila sa mga salita na ipinapangaral mo, Panginoon, sa amin araw-araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Magandang araw po mga kapatid. Good morning po sa inyo, Ate Menchi Herrera. Magandang araw po. Kapatid na Echi Bartolome. Magandang araw. Kapatid na Rose Desagun Pascua. Magandang araw po. Si Rain Carl Bartolome. Magandang araw kapatid. Si Kuya Noel Moniz at kay Ate Jen Moniz. Magandang araw sa inyong mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kapatid na Sinaida Cusenas. Kay kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Jev Asinel, magandang araw po. Alam niyo, dami kong bagong pangalan na nakikita. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Darren Sakdalan at kay Marlet Sakdalan, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Samuel or kapatid na Sammy Punsalan, Ma'am Del Abayon at kay Pastor Phil Abayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mary Rose Matias, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Maribeth Eusebio, kapatid na Christina Aguirre, kapatid na Ruben Manabay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Agi Victa, Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, kapatid na Debbie Bernabe, pagpalain ka ng Panginoon. Kumusta ang pakiramdam ngayong umaga, Debbie? I hope everything is well with you. Ganon din po, kapatid na Evangeline Aliliran, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz, kapatid na Rodante Kerubin, Kuya Larry Montillano, Nanay Flor de Lisa Maines,
Ate Myra Paredes Libertino, at ang mga kapatiran natin dyan sa Aristocrat Restaurant, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Sinfuente, Nanay Belen Olaes, kapatid na Merly Toledo, Nanay Paz Perez, kapatid na Olivia Alisanco, magandang araw po sa inyo. Ate Agi Victa, Elaine Sauler Tumbokon, magandang araw Elaine. Ate Nene Enriquez, Kuya Reynaldo Gonzales, magandang araw po. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Agnes Causaren, Kuya Boyet Sanchez, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Ellen Gonzales, si Ate Mirna Sapitan. Thank you po pala Ate Mirna Sapitan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong ipinagkaloob para po sa Winnipeg Unida. Ayan, maraming po salamat yung mga kapatiran natin sa Amerika na nagpapadala po ng tulong at para po sa gawain dito sa Canada. Maraming pong salamat sa inyo. Mga kapatid, bago po ipagpatuloy ang pagbati, konting announcement lang po. Alam niyo po, ang Bicol ay devastated ng bagyong Rolly, no? So, nag-message po sa akin ng Pastor Clem Kahuday, and siya po ay humihingi ng actually hindi siya humihingi, no? What he was asking is just prayer. Pero mga kapatid, nung ipinadala niya po sa akin yung mga litrato ng mga kapatiran na nawasak yung mga bahay, durog po talaga, flat to the ground, ay nagdalang awa po ako. So I talked to Winnipeg Unida Council na magpadala po kami ng tulong. Meron pong budget naman po ang Winnipeg Unida on a yearly basis para po sa calamity. So what I did, I messaged the council. Hindi po kami makapag-meeting ngayon because of the pandemic, at they responded, at kinokontak ko po ang Pastor Clem pero hindi po siya sumasagot dahil ang balita ko po hanggang December hindi po magkakaroon ng kuryente sa Bicol. Kaya ganun po ka-devastating yung situation nila roon. I hope Pastor Clem Kahuday will hear this message at ma-inform nyo siya na i-message ako because I am asking the church bank account para maipa-deposit po yung aming kaloob. So yun po, kung meron po kayo po na nasa Pilipinas, mas madali po yon, at kung nasaan mo man po kayo, gusto nyo pong makibahagi sa pagtulong sa mga kapatiran sa Bicol, so yun po, you can directly give the money to somebody there in the Philippines. You don't need to give it to me, pero kami po ay magpapadala bilang pag-ayuda sa mga kapatiran natin sa Bicol. But Pastor Clem is just asking for prayers. Pero alam niyo naman po yon, no? Hindi naman po tayo, ano ba tawag doon, patay na lukan. Alam niyo ba yung lukan? Yung lukan. Anyways, i-search nyo na lang. Yung lukan is shell yun suso, parang ganun. Ano yun figurative words na lagi natin sinasabi. Hindi naman tayo patay na lukan para hindi maintindihan kung ano ang kalalagayan doon. So, ayun po mga kapatid. So, I hope maging bahagi tayo ng pagtulong. Magandang araw kapatid na Maribeth Eusebio, Ate Nelia Ramos, Nanay Neneng Sintos, kapatid na Marivi Frias, Ate Evangeline Aliliran, kapatid na Becky Degala. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid na Becky Degala. First time ko lang po narinig. Si Rain Carl ay asawa pala ni Echi. Ayan. So, minessage po ako ni kapatid na Echi. So, ayan. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Nanay Carolina Bukiran, magandang araw din po sa inyo. Ayan. Si kapatid na Tita Castillo, magandang araw po. Si Tita na hindi pa siya Tita. Ate lang pala. Ate Tita. Ayan. At ganun din po kay Kuya Henry de la Cruz, kay kapatid na Jane de la Cruz, magandang araw. Pastora Esper Laudato, magandang araw po. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, si Pastora Esper ay from Cavite City. There was a time na nakasama ko rin sila noon sa Cavite City Ministerial Fellowship. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Ate Feli Bayan. Magandang araw po. Si Marlet Sakdalan at si Darren, ayan, magkasama yung mag-asawa. Si Marian Amarante. Marian, magandang araw. At sino po ba? Ate Esther Bautista, magandang araw din po. Kapatid na Merly Toledo.
Ate LV Paredes, Kuya Noel Lapus, magandang araw Kuya Noel Lapus, si Ate Rosie Silla, at si kapatid na Eric at Hazel Pacifico. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. At again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po. Tutuwa po ako, I thought naapektuhan masyado ng pagpapalit ng oras yung atin pong numbers ng mga viewers. Natutuwa po ako kasi may mga bagong viewers tayo. Ano po? Yung po yata yung mga gabi na matulog sa Pilipinas. Kasi po, ngayong oras ay 10:15 na po ng gabi. No? Kaya gabi na, nambubulahaw pa ako. No po? So anyways, mga kapatid sa Pilipinas, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon dyan. At samahan kayo lagi at ingatan. Umabot po tayo ngayon ng 90 plus, ano po, almost 100, no? Dati po kasi lumalampas na tayo ng 100 eh. So ayun po, maraming salamat at thank you for always sharing the video dahil po dito dumadami po yung naaabot natin at marami pong nakikinabang sa salita ng Diyos. Yan. So ganun lang po, spread the news. Kahit po yung mga masamang intensyon, pinasasalamatan ko na rin. At least kahit papaano, pinapanood nyo yung video. Nalulungkot lang ako, no? Pasensya na kayo sa nabanggit ko kanina, but no offense meant. Kung anong gusto niyo gawin, bahala kayo, live naman yan eh. So again, I am not doing this for self-promotion, hindi para sumikat. Naku mga kapatid, wala po akong pakinabang kung sisikat ako. Wala po tayong mapapala doon. Ang importante po mga kapatid, araw-araw ay maipahayag natin ang mensahe ng pag-ibig. Kung minsan masakit po talaga ang salita ng Diyos eh. Hindi ko naman pwedeng, paano ko ba gagawing hindi masakit ang masakit? Paano ko ba pabababawi ng pangangalon niya? Paano ko ba pabababawi ng pagnanakaw? Paano ko ba pababawin ang mga kasalanan katulad ng pagpatay at panghihimasok, yung chismis? Masakit talaga yun. Kung chismosa ka, masasaktan ka talaga eh. At yun po yung katotohanan. At yung mga nakakakilala sa akin, and most of you naman na nandito, kilala na po ako, nasa Pilipinas pa ho ako, ganito na po mag-sermon si Pastor Ruel. At kung ayaw nyo po at ang gusto nyo, yung parang si Ray Langit kung magsalita, maghanap po kayo ng ganon. At marami naman po, no, iba't ibang mga pastor naman ang pwede nyong puntahan. Pero kung pinagpapala kayo ng salita ng katotohanan at doon sa totoo lang, doon sa salitang totoo lang, magstay po kayo rito. Dahil po, ang layunin naman natin ay maging instrumento lang ng pagpapahayag ng katotohanan. Amen? So again, maraming salamat. Ito po uli ang inyong lingkod. Ayan, humabol po si Ate ST Demetilio. Ayan, welcome po sa Tinig ng Pag-asa, Ate ST Castillo. Hindi ko po alam kung taga saan to si Ate ST. So, first time ko lang po narinig yung mga pangalan o nakita yung mga pangalan, yung mga bago pong pasok. Ito po ay pamamahayag sa tuwing 7:30 po ng umaga dito po sa Canada. Sa Pilipinas po yun ay 7:30, 9:30 na po yun ng gabi dyan sa Pilipinas. So, almost 1 hour lang naman po ito. So, yan. So, at least sa mga panahong ganong oras yata sa Pilipinas, tapos na ang mga teleserye. No, yung mga telenovela. Mahirap po dati, kasabay ko po ng broadcast yung yung mga palabas ng Channel 7, wala na yata Channel 2. No. Kaya nakikipag-agawan po tayo ng oras sa kanila. At least siguro, pag medyo gabi na, tapos na yung teleserye. Ayan, magandang araw po sa inyo. It's Wednesday morning, mamaya pong gabi. Dito ay prayer meeting. You can join our prayer meeting by just clicking join. Zoom po yon. Mamaya po, ipopost ko rin po yon, yung link para sa Zoom prayer meeting. If you want to join, yung mga nasa Pilipinas, matulog na po kayo. Pagising niyo po bukas ng umaga, alas 9 ng umaga po, 9:30 in the morning, kung wala naman po kayong ginagawa dahil naka-quarantine yata rin sa Pilipinas, mag-join po kayo sa amin dito po sa prayer meeting ng Winnipeg Unida. I-accept ko po kayo. Wala naman po akong tinatanggihan. Basta po gusto mag-join, ay tinatanggap po namin. Okay, mga kapatid, ito po uli ang inyong link. Ayun po, ito po isa, si Ate Mirna Bernardo Causaren. Ayan, ngayon ko lang din po nakita ang kanyang pangalan. Ate Esther Olanyo, magandang araw sa inyo. Ayan.
Okay. Silang po, taga Silang Malabag po si Ate ST Demetilio. Ayan, maraming pong salamat. God bless everyone.